Papel ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan, Learning Competency 4B. Naipaliliwanag na ang papel ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan ay nakatutulong sa pagganap ng kanyang tungkulin sa bayan ng mapanagutan bilang indikasyon ng pag-unawa sa dahilan ng kanyang pag-iral. Balik-aral tungkol sa nakaraang talakayan. Panuto, basahin ang bawat pahayag at tukuyin kung ito ay espiritualidad o relihiyon. 1. Isang estudyante ang piniling magsabi ng totoo kahit walang nakakita. 2. May isang pamilya na nagdarasal bago kumain bilang bahagi ng kanilang tradisyon. 3. Isang kabataan ang tumulong sa kaklaseng may problema kahit walang kapalit. 4. Isang tao ang sumusunod sa doktrina at alituntunin ng kanyang simbahan. 5. Isang estudyante ang nagmumuni-muni at nag-iisip kung paano siya magiging mas mabuting tao. Mga tamang sagot: 1. Espiritualidad, 2. Relihiyon, 3. Espiritualidad, 4. Relihiyon, at 5. Espiritualidad. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ikaw ay haharap muna sa isang misyon. At ang misyong ito ay pagkamamamayan. Ikaw kaya ay magiging fail or success. Mission 1. Habang nagsasagot ng pagsusulit, lumabas ang guro sandali. Napansin mong may kaklase kang nangongopya. May ilang kaklase na nakatingin sa iyo. Ano ang gagawin mo? A. Makikisali ka na rin? B. Sasabihan siya na mali ang ginagawa niya? C. Hahayaan mo lang dahil ayaw mong mapahiya siya. Mission 2. Nahihirapan ka sa pagsusulit. Lumabas ang guro na nagbabantay. Walang kaklaseng nakatingin sa iyo. May pagkakataon kang mangopya at walang makaalam. Ano ang gagawin mo? A. Mangongopya dahil kailangan mo ng mataas na score. B. Sasagutan ng kaya mo tanggapin ang resulta. Mission 3. May cleanup drive sa barangay. May attendance at picture taking daw. Sasali ka ba? A. Sasali ka dahil bahagi ka ng komunidad. B. Hindi sasali dahil hindi ka naman obligado. C. Sasali ka dahil may attendance at makikita ka. Mission 4. May kalat sa tapat ng bahay ninyo. Walang programa. Walang nakakakita. Pupulutin mo ba? A. Pupulutin mo dahil ito ang tama. B. Hahayaan mo dahil hindi mo naman basura. Mga pamprosesong tanong. 1. Sa mga sitwasyong walang kamera at nakakakita, mas pipiliin mo pa rin bang gumawa ng tama? 2. Ano ang papel ng espiritualidad sa mga desisyong ginagawa mo? 3. Kapag parehong mabuti ang pipiliin mo, kahit walang nakakakita, ano ang ipinapakita nito tungkol sa iyong layunin bilang mamamayan? Sa mga sitwasyong katulad nito, marahil naiisip nating mas madaling gumawa ng tama kapag may nakakakita. Ngunit ang tunay na pagsubok ng pagkamamamayan ay kung ano ang ginagawa natin kapag walang nakatingin. Kapag pareho ang ating desisyon, may nakatingin man o wala, ipinapakita nito na may panloob tayong gabay. Ito ay ang espiritualidad. Ngayon, talakayin natin kung paano ang espiritualidad ay nagiging daan upang magampanan natin ang ating tungkulin sa bayan ng mapanagutan bilang indikasyon na nauunawaan natin ang dahilan ng ating pag-iral. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang kahulugan ng mapanagutang pagganap ng tungkulin sa bayan. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugang paggawa ng tama, pagkilos na may malasakit sa epekto nito sa iba, at pagkilos na nakabatay sa paninindigan at hindi sa takot. Halimbawa nito sa pang-araw-araw ay pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pakikilahok sa cleanup drive, pagsasauli ng nawalang gamit, at katapatan sa pagsusulit. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay pagtupad sa tungkulin bilang mamamayan. Ito rin ay indikasyon o palatandaan na nauunawaan natin na tayo ay bahagi ng lipunan at may papel na ginagampanan. Ngunit saan nagmula ang lakas upang gawin ng tama kahit walang nakakakita? Dito pumapasok ang espiritualidad. Ang espiritualidad bilang pangloob na gabay. Tatalakay natin sa nakaraang araw na ang espiritualidad ay ang panloob na kakayahan ng tao na magnilay, kumilala ng tama at mali, magpakita ng malasakit, at kumilos ayon sa kabutihan. Hindi ito nakikita sa labas, ngunit ito ang nagsisilbing gabay sa ating desisyon o konsensya.
Ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang konsensya ang panloob na tinig na gumagabay sa tao upang piliin ang tama at iwasan ng mali. Narito ang mga halimbawa ng mga pagpapasya na batay sa konsensya. Una, pag-iisip bago kumilos. Pangalawa, pagtulong kahit walang kapalit. Pangatlo, pagpili ng tama kahit may tukso. At panghuli, voluntaryong pakikilahok sa komunidad. Ngayon naman, talakayin natin kung paano nakatutulong ang espiritualidad sa pagganap ng tungkulin sa bayan. Paano nakatutulong ang espiritualidad sa pagkamamamayan? Una, nagiging batayan ng mapanagutang pagpapasya. Ang espiritualidad ang nagsisilbing konsensya o panloob na pamantayan sa ating mga pagpapasya. Dahil dito, ang tao ay nagpapasya at kumikilos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paninindigan. Halimbawa, habang nasa jeep si Andrea, napansin niyang nagkamali ang driver ng sukli. Sobra ng 50 pesos ang naibigay sa kanya. Wala namang nakapansin at malapit na rin siyang bumaba. Saglit siyang nag-isip. Malaking tulong din ang dagdag na pera sa kanya. Ngunit naalala niya ang driver ay naghahanap buhay lang din ng marangal. Bumalik siya at ibinigay ang sobrang sukli. Hindi niya ito ginawa dahil may nakakita. Ginawa niya ito dahil alam niyang tama. Ipinakikita nito na ang espiritualidad ang nagiging batayan ng kanyang desisyon. Pangalawa, nagbibigay ng saysay sa mga pang-araw-araw na gawain. Kapag nauunawaan ng tao ang kanyang layunin bilang bahagi ng lipunan, kahit simpleng gawain ay nagiging ambag sa kabutihan ng komunidad. Halimbawa, isang araw napansin ni Jerome na may bagong estudyanteng tahimik at laging nag-iisa sa klase. Wala namang nagsasabi sa kanya na lapitan ito at hindi rin siya inutusan ng guro. Gayunpaman, kinausap niya ang bagong kaklase at inalok ng tulong sa pag-aadya sa paaralan. Para kay Jerome, ang pagiging mabuting mamamayan ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa malasakit sa kapwa. Ang simpleng pakikipagkaibigan ay nagiging makabuluhang ambag sa komunidad ng paaralan. Pangatlo, nagpapakita ng pagkilala sa sariling papel sa lipunan. Ang taong may espiritualidad ay nauunawaan na siya ay bahagi ng isang komunidad. May tungkulin siyang dapat gampanan at may ambag sa kabutihan ng bayan. Halimbawa, si Miguel ay isang kabataang madalas sumali sa mga gawain sa barangay, tree planting, feeding program, at youth meetings. Isang kaibigan ang nagtanong sa kanya, "Bakit ka sumasali? Wala namang bayad." Sumagot si Miguel, "Kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos? Bahagi ako ng komunidad na ito." Ipinapakita ng kanyang sagot na nauunawaan niya ang dahilan ng kanyang pag-iral, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa. Tandaan, ang tunay na tagumpay sa misyon ng pagkamamamayan ay hindi nasusukat sa may nakakakita o wala, kundi sa mapanagot ang kilos na nagiging indikasyon ng pag-unawa sa ating dahilan ng pag-iral. Maikling pagtataya tungkol sa ating aralin sa araw na ito. Panuto, basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na naglalarawan ng espiritualidad? A. Panloob na paghubog ng konsensya at paghahanap ng kahulugan. B. Pagsunod lamang sa mga ritual ng relihiyon. C. Pagiging miyembro ng isang simbahan. At D. Pagdalo sa pagsamba tuwing linggo. 2. Alin ang nagpapakita ng espiritualidad na gumagabay sa mabuting pagpapasya? A. Paggawa ng mabuti para mapuri. B. Paggawa ng tama dahil may bantay. C. Pagsunod dahil natatakot mapagalitan. D. Pagpili ng tama kahit walang nakakakita. 3. Ang relihiyon ay maaaring makatulong sa espiritualidad dahil A. Nagbibigay ito ng aral at gabay sa pagninilay. B. Pinapataas nito ang marka sa paaralan. C. Ginagawa nitong perpekto ang tao. D. Pinipilit nito ang tao na sumunod. 4. Alin ang halimbawa ng espiritualidad na nagiging malasakit? A. Pag-iwas sa may problema. B. Pagtawa sa kaklaseng nagkamali. C. Pagpapanggap na hindi mo napansin. D. Paglapit at pakikinig sa kaklaseng may pinagdadaanan. 5. Paano nauugnay ang espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan? A. Nagbibigay ito ng takot sa parusa. B. Pinipilit itong sumunod sa batas. C. Ginagawa nitong masikat ang tao. D. Tinuturuan nito ang tao na gumawa ng tama ng may layunin. Tamang sagot.